cold-blooded and notorious criminals. Look at the numbers, look at the statistics, look at the study. There is no correlation between death penalty and the incidence of heinous crimes. Matapos ang 7 taon, ibinalik ang capital punishment noong 1994 nang isabatas ang RA 7659 sa panahon ni Presidente Fidel Ramos. 7 execution by lethal injection ang natupad sa panahon ni ERAP. Pero noong 2000, dahil sa selebrasyon ng Christian Jubilee Year, ay pumayag si ERAP na magdeklara ng moratorium on death penalty. Si Presidente Gloria Macapagal Arroyo ay tutol sa capital punishment nang siya ay senador pa lamang. Ipinagpatuloy niya ang moratorium on death penalty na ipinatupad ni Presidente Estrada. Problema natin kay Presidente Macapagal ay nagbibigay ng iba't ibang mga statements in the past 3 years. No? Bilang leader ng bansa na to, kailangan may malinaw siyang posisyon. Ilang buwan bago mag-eleksyon nitong 2004, dumami ang mga kasong kidnapping for ransom na kadalasang bumibiktima sa Filipino-Chinese community. Ang mga Filipino-Chinese ang nangingibabaw sa ekonomiya at mahalaga ang kanilang kontribusyon sa presidential campaign. We have had executions in the past. Dahil sa pressure ng sektor na ito, inalis ni Gloria Macapagal Arroyo ang moratorium sa execution ng mga nasa death row. Emotional issue, pag kami nangyari, mga tao, basic instinct ng tao, kill. Ano? Yung pumatay, patayin din, an eye for an eye, a tooth for a tooth. No? But we should transcend that basic instinct. And I've been a witness to 7 executions. Oh, talaga namamatay. Pero kung gusto nilang gawin is to minimize the crime, I think hindi ito eh. Kasi dapat ugatin natin kung saan nagsisimula ang crime. The society is the one creating the atmosphere for the commission of crime. After all of the executions had been carried out and, crime still continued, kidnapping still continued, murder still continued, rape still continued, drug dealing and drug pushing still continued, that people started to, siguro, take a different look at the death penalty and say, oh, sandali, ano na nga ba ito? Marami na tayong pinatay, wala pa rin nangyayari. Ito nga ba talaga yung issue? So it is the environment that is more humane, more civilized, tsaka yung rehabilitation. That is the solution. Tapos yung effective criminal justice system. Yung certainty na pagka ginawa mo yung krimen na yan, maaaresto ka. At pag inaresto ka, at guilty ka, makakastigo ka, and you will be convicted. Yung certainty of that is what will stop and prevent yung criminality, reduce criminality. Samantala, patuloy na tumataas ang kriminalidad sa lipunan. Patuloy na nadadagdagan ang nasisintensyahan ng bitay at napupuno ang death row. Isang malagim na krimen ang nangyari noong November 4, 2003, kaya't lumakas muli ang panawagan na ituloy ang death penalty. Biktima si Betty Chua C. Natagpuan sa loob ng isang trash bag sa seafront ng Parañaque City. Kahit may mga nahuli na sa nagsagawa ng kidnap at pagpatay, hindi pa rin daw sarado ang kaso dahil nakakawala pa rin ang mastermind. Ang inaano ko na lang, maano uli sila, makuha tsaka kung patawan ng death penalty, mawala na sa mundo. Hindi, wala nang siguro wala nang susunod na kagayang pangyayari kay Betty, yung ganyan. Dahil sa kahinaan ng pulis sa investigation at paghuli ng salarin, death penalty na lang ang solusyon para matakot ang mga kriminal. Pero hindi pa rin ito mapapawi ang lungkot at sakit ng malagim na pagkamatay ng isang anak. August 12, 1990, that was a month after the earthquake that hit Baguio. My brother, my youngest brother, who was 40 years old then, was brutally murdered. They stabbed him
if I remember correctly, 14 times. The police investigated the case, and after a month, the case was dead. We could not leave it to the system. We got justice for my brother because my family had the resources to get justice. And so you cannot have a death penalty in a system like this. I don't blame the police all that much. It's a product of lack of training, lack of pay, lack of logistics, just flaws in the organization. That our chances of convicting and sending to death an innocent man is a lot more. Perpetrating one injustice because we suffered an injustice doesn't bring our loved ones back. Sa dinami-dami ng krimeng nakalista sa ilalim ng tinatawag na heinous crimes, rape at incest ang may pinakamataas na crime rate. June 25, 1999, ang araw ng paghukom kay Eduardo Agbayani sa salang incest at rape. Nung malapit na siyang ma-execute, humihingi na siya ng forgiveness sa kanyang 3 daughters. And then, itong mga anak na ito, pinahanap ko pa to sa Isabela at sa Bicol kasi maraming mga anak. And then, they were the ones really asking the President and the people of the Republic of the Philippines to spare their father. In the case of Eduardo Agbayani, where the daughter who complained na minolestya siya ng ama niya, no, ay bumaliktad at the last moment, no, at sinabi niya na hindi totoong minolestya siya ng ama niya, kung hindi pinalo lamang, binugbog. At ang nangyari sa galit niya ay sinabi niyang minolestya siya ng ama. Tapos during the trial, she wanted to say, no, that's not true. No? Because she realized na yung sinabi niya ay papatay niya yung ama niya. At sinasabi ng biktima, ayokong patayin yung ama ko. Ikulong niyo yan. Wala akong problema doon. Pero huwag niyong patayin. If the lawmakers are really saying they are doing it for the victims, mano man lamang they really listen and understand kung ano ang hinihingi ng survivors. Ang linaw-linaw yung retributive character noong justice system natin na dito, doon sa death penalty, talagang ang gusto mong parusahan yung nagkasala. Kahit na sa bahagi nung nabiktima, ayaw niyang mamatay. Kahit na meron ng open appeal, no, on the part of the victims na ayaw niyang mamatay yung gumawa ng krimen.